Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera sa inyong GCash account papunta sa inyong Metrobank account. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin, hanapin at i-click lang natin ang ating GCash account. So kung nakikita ninyo, may laman na 1,011 pesos yung ating GCash account. Kaya kailangan nating ilipat yan lahat papunta sa ating Metrobank account. So unang gagawin natin, i-click lang natin ang transfer. Pagkatapos makikita na ninyo ang mga partner na bangko ni GCash na pwede ninyong pagtransferan ng pera. Pero sa ngayon, ang gusto natin pagtransferan ng pera is yung Metrobank. So yun po yung i-click natin. Pagkatapos mapupunta na kayo dito sa pag-transfer ng pera, so unang gagawin ninyo, magse-select kayo ng amount na gusto ninyong i-transfer. Pero maximum of 50,000 lang po yung pwede ninyong i-transfer per transaction. So sa akin po gusto kong i-transfer lahat, kaya tinry kong ilagay yung 1,000 pesos. Pero nagkulay pula po siya. At may nakalagay po sa baba na insufficient balance. Kaya hindi po pwede kasi 1,011 yung laman ng ating GCash pero may charge po siya na 15 pesos. Kaya hindi po pwede yung eksaktong 1,000 yung isasend natin. Kaya binabaan natin, ginawa nating 995 na lang. So yung 995 is pwede na po siya. So nagkulay blue na, wala na yung kulay pula. And proceed naman tayo dito sa baba sa account name. So dito sa account name, ilagay nyo po yung buong pangalan ng nakapangalan sa bangko na gusto ninyong pag-transferan. So make sure po tama lahat ng mga spelling na nilagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema. And next, dito naman tayo sa account number. So dito, 13 digits lang po yung tinatanggap nila kasi yun po yung bank account number na meron sila. So eksaktong 13 digits lang po. Hindi pwedeng bababa at hindi pwedeng sumobra. So tinry nating lagyan ng 12 digits lang. So may nagkulay pula pa rin siya at may nakalagay sa baba na should be 13 digits only. So kailangan talaga 13 digits. So kung nakikita ninyo, nagkulay blue na po siya. And next, dito naman tayo sa send receipt to. So dito maglalagay kayo ng email address, pero dito optional lang po yan. Pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. Kasi doon po nila isasend yung receipt. Pero kung hindi kayo maglalagay, huwag kayong mag-alala kasi may matatanggap naman kayong receipt pagkatapos ng transaction ninyo dito sa GCash. So pwede nyo pa rin po yung i-screenshot. So sa atin, nilagyan natin kagaya niyan davtutorial@gmail.com. Pero pag wala, okay lang naman. So pag okay na, i-click nyo na po ang send money. So mapupunta na po kayo dito. So i-double check nyo na pong maigi yung pangalan ninyo, yung bank account number. At kung naglagay kayo ng email, i-double check nyo na rin po. Tapos kung nakikita ninyo yung amount, 995, tapos may charge siya na 15 pesos. So yung total na isisend or ikakaltas nila sa GCash natin is 1,010 pesos. So kung okay na kayo lahat dyan, i-click nyo na po ang confirm. So pagkatapos may makikita kayong ganito, nag-send daw sila ng 6-digit na authentication code sa inyong GCash number. So ganito po yung message na matatanggap ninyo. Makikita ninyo kung saang bangko ita-transfer yung pera at kung magkano yung amount na gusto nyong i-transfer. At dito sa baba makikita niyo yung OTP. Kagaya niyan 534838. So yun po yung ilalagay ninyo dito. So pag okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, bank transfer is being processed. So pinaprocess na po yan, pero sa akin madali lang naman. Wala pang 1 minuto na transfer na sa bank account ko yung pera. So, huwag kayong mag-alala, basta tama lahat yung mga bank account number at yung pangalan na nilagay ninyo, papasok talaga yung pera. Depende na lang sa system nila kung may problema. So dito, screenshot nyo na lang po to kasi makikita naman yung bank name kung saan nyo transfer yung pera, tapos yung bank account number, bank account name, tapos yung receipt send to, tapos transfer date, tapos magkano yung transfer ninyo at yung charge at kung magkano yung total na na-deduct sa inyong GCash account. So ayun, pag okay na nga, balik na tayo sa homepage ng ating GCash account. Kung nakikita niyo, 1 peso na lang po yung natitira sa ating GCash account. Kung kanina nasa 1,011 pesos, ngayon nasa 1 peso na lang po. So nakaltasan na po yung ating GCash account.
At kung naglagay naman kayo ng email address, doon po isisend nila ang resibo kagaya nito, successfully transfer na daw. So, makikita niyo kung saang bangko sinend nila yung pera, yung account number, account name, tapos yung transfer date makikita pa rin. Tapos kung magkano yung amount na tinransfer ninyo at kung magkano yung charge at yung total amount na nakalta sa GCash account niyo. And dito naman sa baba may makikita kayong invoice number, tapos yung trace number, tapos yung reference number. So pwede nyo na pong i-screenshot yan or send niyo sa mga pinagsendan ninyo ng pera. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!